Ano pong masasabi nyo sa impeachment ni VP Sara? Ang masasabi ko dyan ay isang political persecution sa mga Duterte. Bakit? Ay wala namang basihan lahat ng mga pinagsasabi nila. Kasi ayon sa ating batas, ang isang impeachable officer or officials ay dapat once lang siya mapailan ng impeachment complaint sa isang taon. Pangalawa, bakit ko nasabi na political persecution? Yan naman talaga ay gawa-gawa lang yung mga bintang sa kanya. Unang-una yung sa 125 million na confidential fund. Kung makikita nyo, pakinggan nyo si Ombudsman Martires, ay katawa-tawa dahil sa hearing ng Congress sinabi niya hindi na matatawag na confidential fund kung may resibo. Pangalawa, pinatunayan na yan at tinalakay na rin yan ni Attorney Topacio during the time ng panahon ni Mayor Ding na siya ay city legal officer ng City of Manila. Pangatlo, yung sinabi ni Ting Lacson na ang confidential fund, wala talaga yan real name kundi wala yan alias. Kasi kung ibibigay natin ang tunay na pangalan ng mga recipient ng confidential fund na yan, ay mapapahamak ang mga recipient yan. Kasi makikita ngayon kung sino yung tumatanggap ng confidential fund na pwede nilang habulin itong mga makakaliwa na mga radical na mga sumusuporta sa mga CPP, NPA, NDF. Yung grupo nila kuan yan. Kaya interesado yan si kuan si Congresswoman Castro at si Congresswoman Rosas at saka si Congressman Manuel, kasi sila ang mga representative ng mga makakaliwa sa Kongreso. Yan sabi ni Kamotok na yan ay mga demonyo sa Kongreso. Kung ako tatanungin, kung iniimbestigahan si VP Sara ng confidential fund na umabot magkano? 600 million? Bakit ang batas ba natin ay hindi pantay-pantay, selective ba? Dapat lahat na may confidential fund dapat imbestigahan din, magmula kay PBBM na magkano ang confidential fund niya, nasa 4 billion point something, kumpara mo sa confidential fund ni VP Sara na sinasabi nila, ang ginigit nila na 125 million, ay sa Kongreso pala may confidential fund din silang ginagamit, pero ginagawa nila, pinapalitan nila ng pangalan, ng acronym, pero ang purpose ay confidential fund. At hindi naman makatwiran na ang batas natin ay selective lamang, kundi dapat lahat pati sarili ng mga nag-iimbestiga, dapat imbestigahan din sila. Sino mag-imbestiga? Dapat ang ombudsman, dahil ang ombudsman is an independent body at ang COA is an independent body din. Dapat silang dalawa ay magsama-sama para imbestigahan lahat ng mga katiwalian sa gobyerno, para maipakita sa taong bayan na hindi sila bias, kasi sila po ay mga independent body. Kung pwedeng isama natin yung Sandigan Bayan or yung Supreme Court para mag-conduct din sila ng independent investigation pagdating dyan sa confidential fund na yan, or yung mga intelligence fund nila yan, kasama yan. Ano sabi nga ni Rowena Guanzon bilang commissioner ng COA din dati at commissioner ng COMELEC, dapat lahat sa lahat
imbestigahan. Kasi mahirap yung paulit-ulit na confidential fund na wala naman silang katibayan. Alam nyo, hindi naman ako kamag-anak ni Sara Duterte, pero ako'y isang dating OFW na malaking tulong ng mga Duterte sa OFW na ibinigay nila yung karapat-dapat na suporta sa mga OFW. Hindi naman ako sumasahod sa mga Duterte. Hindi naman ako tumatanggap kung ano mang pabuya nila. Ito masasabi ko sa mga kababayan natin, dapat magkaisa tayo.